chapter 6, basahan tayo dito in 30 verses. All together go. O ye children of victory, gather yourselves together in the midst of Jerusalem, and blow the trumpet in the choir, the city shall fire in victory. For you will appear out of the Lord in a great destruction. I have lightened the daughters of Zion from a comely and delicate woman. The stewards of your wrath shall come to her, and they shall kiss your tents against her Rakabah, and they shall bring everyone to his place. Go unto us till the day goeth away, for the shadows of the evening is stretched out. Arise and let us go by night, and let us destroy our houses. Thus the Lord of hosts said, you thou raised a cast mount against Jerusalem. This is the city of his dead, the story of Rachel in the midst of her. As the fountain cast out her waters, so she cast out her wickedness, violence is always heard in her, according to continually is braved in wounds. These are certain of Jerusalem, lest they so depart from thee, lest I make thee desolate the land not inhabited. Thus saith the Lord of hosts, you shall truly clean the remnant of Jerusalem from mine, turn out thy hand, bring her into the baskets. To whom shall I speak in deep warning that ye hear? Behold, their ears are circumcised, and thinking that content, behold, the word of the Lord is not only a reproach, they have no delight in it. Therefore I have sold the fury of the Lord, I am weary with holding it. I will put it out upon the children of God, and upon the assembly of young men together. For even the husband with the wife shall be taken, and he will give them full of days. And the houses shall be turned into others with their fields and lights together. And I will stretch out my hand upon the inhabitants of the land, saith the Lord. For from the least of them even unto the greatest, then everyone is given to a witness, and from the prophet even unto the priest everyone healeth falsely. They have killed also the herd of the daughter of my first mighty, saying, peace, peace, when there is no peace. For they are ashamed when they have committed abomination. They were not awful as they neither of their mouths. Therefore they shall fall among them that fall, at the time that I visit them, they shall be cast down, saith the Lord. Thus saith the Lord, stand ye in the ways in the sea, and the lands of all paths, waste the good ways and walk therein, and you shall find rest for your souls. But they said, they will not walk therein. Also I have sent watchmen over you, till you hearken to the sound of the trumpet, but they said, you will not hearken. Therefore your nations know the nation one is from them. Therefore, behold, I will bring evil upon this people, giving the fruit of the roots, because they have not hearkened unto the words, nor to meadows, but rejected it. The one purpose coming to me, says Shiva and sweet cane from a far country, Lord offerings are not acceptable, nor sacrifices sweet unto me. Therefore, thus saith the Lord, behold, I will lay his mother down before his people, and the mothers of the sons of Israel shall fall on them. The laborers in his branch shall perish. Thus saith the Lord, behold, the people of heaven from the north of the plains, and the great nations shall be raised from the sides of the earth. They shall lay hold of the loins of the earth, they are full, and no mercy, in their voice roaring like the sea, and ride upon horses, and set in armies men for war against the daughter of Zion. They have heard the fame thereof, and the hands must be bold, and they shall take it bold for us in vain, in vain. Do not walk into the field, nor walk them away, for the sword of the enemy is fierce and Frankenstein. Daughter of my people, girded with sackcloth and one they fall in ashes. Make your morning as for the old sun, most bitter lamentations in the silver, shall suddenly come us. I have sent thee for water in the fortress of my people, the way is low and dirty. They are omnibus voters walking with scoundrels. They are oppressed and idle, they are corrupters. The meadows are burned and lands consumed with fire. Water voted in vain for the wicked and not hand away. Ripple and silver shall make for them, because the Lord hath rejected them. Niya po Diyos, iti mapadayawan, tumaw kayo. Yan alternate po, iti Jeremiah. Iti
mensahe every Sunday because very, what I call it, very striking, very painful, very discouraging, very, kung tayo dyan, personal. Actually, mensahe ni Jeremiah kada dito'y nga kakailian. So, nagkaroon kada kayo nga, if there is one prophet that would help us understand how serious God is in relation to His commands and instructions, kawan sa bali, may sakin yada ni Jeremiah. So, sapay kuma, basahan nyo dito and iso actually dito iti pagkakuha na iti amin na memory verses this afternoon, the book of Jeremiah. So, anda dito iti adu nga sagaba kan sinnaay kan rigat na ibagbaga ni Jeremiah nga mapasama kada dito'y nga kakailian. Dito actually na chapter 6 kat very specific isuna iti ini nga Benjamin. Because dito'y actually isuda but he is from Benjamin. Ni Jeremiah kan iti family na do sitakat anak lang iti kunatayo na pani nga nagbaling na propeta. So ato iti makita tayo dito and most particularly nangalak iti title iti inscribed at iti verse 11, therefore I am full of the fury of the Lord. I am weary with holding it. I will pour it out upon the children abroad and upon the assembly of young men together. For even the husband with the wife shall be taken, the aged with him that is full of days. So, may isa nga kadagsinan nga babaglayon iti may isa nga mensahero ni Apo Diyos kat dahito yung muna tayong fury. Fury. Diyan saan mo nga naibaga how God is so furious. Nung muna tayo nga furious kat diyan high blood. Ako no kada kayo hindi napadasa na nga nagungat. Siguro awang kada kayo pa hindi nagungat. And diyan mag-i-describe hindi may sana nagungat kung na iti Biblia kat fury or furious. Diyan makababaw ka, makasipsipawol ka, makadisdisnog ka. Iti may sana haan nga lamisaan. Nudikat may sana tao nga saan nga dumdumeg, saan nga makaaw-awat, hindi no magbagaan kat sumungbat pa lang. Sino kada kayo nakapadastikas dyan? Well, amen, wala. So, praise be to God kasi wala sa inyo. Pero sa akin, marami na ang misis na naging furious ako. But no, pagpanunutot, nagito'y na klase, hindi pagbalinan, hindi may isang tao na nakaungat ka. Ijay mo lang na maawatan ni Apo Diyos. Numapay nga, kunan ni Jeremiah, isunak, napnuanan. Napnuanan, iti ungat. Kunan na dito nga, I am weary with holding in. Haan ko nga matinggal kung saan ko nga maigaman, saan ko nga maawit. Kaya naunong nga pungtot ko, dapo iti saan nga panagdinag kat pakasol na ito daw nakatao, damo dahito yung nga dumagdagsan. Kagtatan kat may parupok. Yet uray na dito iti pagbagapiman ni Jeremiah, yung dagito yung daw nga kailian at saan nga dumig. So hindi ka title na dito yung design dito sa the fury of the Lord. The fury of the Lord. Yang mo tayo lang ka, the love of God, the grace of God, the mercy of God. Yung dito'y ka, adada ito'y nga fury na. Na-describe ni Jeremiah na kunanay jay, even iti asawa nga lalaki, kan asawa nga babae, oray, dagito'y na natatagunan,
Kung kunan tayo nga full of days, kahit nga sawan, awanan pa, iti mabalinda nga saan nga dawatan kinyapo Diyos, kaputa ti kinaatidog, kinagyagan ti kirabaw ti daga, nakita na ti amin. Handa nga exempted, no umay da ito'y nga pungkot iti apo. Numan na ti mangibagbaga, kuna ti Jeremiah, iti da ito'y nga passage, na there is peace, peace, nung saan na nga malapdan, iti fury niya po Diyos. So actually, kakabsat, may sana pamanitnag na ito nga anyaman din kagdang iti Diyos mapasamak. Nung apay nga ibagbagan ni Jeremiah, dagito da nga minsay ka dagito da nga kakailya because God, although He was very furious, and He is full of fury, expectar ng adda pumamat iti repentance kadagito nga katao. Amen? Kuna nga dito inladawa na. Noon niya iti mapasamak kat nagkaroon iti illustration iti daytoy nga text tayo. Anya iti sinyalis nga daytoy nga fury kat kumay. Kuna na ijay verse 1. Kat kuna ni Jeremiah adda iti picture ken appearance iti evil nga magapu ijay norte. And ijay verse 2, umay dito'y ayan tayo nga mailadawan iti ini tayo akas may nga babae. Imagine. Kuna na ijay liken the daughter of Zion to a comely and delicate woman. May nga babae nga mahinhin. Yati mahinhin nga babae. Yan ay, amo yun, mahinhin nga babae, very conscious iso nga, jay beauty na. So, handa nga kayat nga agliat, handa nga kayat nga agbaling nga rush iso na, window kuna tayo jay nga agbagkat, handa nga kayat nga jay magdadalo iti kinahinhin na, kang delicateness na, kat mapukaw. So dahil iti pa nang describe ni Jeremiah, dahil nga evil that appeared in the north, agmarcha nga umay dito'y ayan tayo, kat maiarig dito'y nga ili tayo, kat umili dito'y akas may nga delicate woman. Imagine. Kat kuna na maiarig dito'y iti may nga shepherd, nga lumabas iti dito'y nga babae, kat kuna na ijay, awan iti saan na nga kanun, awan iti saan na nga ibati. Nagiti daw nga tatawa nga magdingdingding karon kat awanin. Anya ti kunan ni Jeremiah, they are full of covetousness. Anya ti covetous. Greedy, selfish, makasarili, awan lati panpanunutan tayo, no di kat jay masakbayan tayo, kasla nga awit mo jay future mo. Kasla nga awit mo jay future iti anak mo, no may saka nga pamilyado. And is the similar warning iti daytoy nga Biblia. Kuna na dyan, amoyo ti aramidan daytoy nga evil, umay nga makigubat kada tayo. Kunana ijay verse 4. Imagine, narungsok nga soldado, unforgiving nga army, nga mang-atake ti may nga ili, nga maiyarig dageda umili, nga saan nga lalaki, saan nga bakla, nuligat may nga babae. And what can they do? Ibig sabihin yan, wala talaga silang kalaban-laban. That is the way Jeremiah is picturing no anyati tsura dito nga fury na sumangpot kinyada.
Unali kay verse 6, for thus hath the Lord of hosts said, you downtrist and cast a mound against Jerusalem. This is the city to be visited. She is holy oppression in the midst of her. Ang bihira. May sala garod nga balasang iti pakayarigan tayo nga umili dito'y Juda nung daytoy nga armi nga umay amin nga armas nga mabalin nga magaman na awit na pagserbi daytoy akas pusa operation kada tayo. O, kitaan nyo lang ito yun. Nagmamahayag kan very illustrative dagitoy nga para ni-describe ni Jeremiah according to what the law is giving or dictating. Ni Prophet Jeremiah nga iladladawan na dahito iti umay kada kayo kung dagito'y da nga katao sa handa nga dumnod. At maapay nga umay dahito nga viewing, there are 3 points that I'd like to share with you. And the time is 11:30 and we could be able before 12. So muna, ako na kay verse 10 or kay verse 9 pa. Thus said the Lord of hosts, they shall thoroughly glean the remnant of Israel as a vine, turn back my hand as a great gatherer into the baskets. So yung ladawan ni Jeremiah, nga dito'y nga rungsot, kung pungtot iti Diyos kung mayari, akas maysa nga umay nga, nabisin nga ag-apit, amin ala na, awan iti iba nila. And then kunana iti verse 10, to whom shall I speak and give warning that they may hear? Behold, their ear is uncircumcised, and they did not hearken. Behold, the word of the Lord is unto them a reproach, and they have no delight in it. Just like the ni Kristo, blessed is he who is not offended of me. Lesson tayo lang tata. Ang kaya iti problema kakabsan, number 1 is we refuse his instruction. Ang kaya si asinod na ta iti katungtong ko kanwarnina tapnudong yugda. Adda nga kaiso iti lapayag da ngam daytoy nga napayag may kumpara iti maysa nga saan nga nasigiyatan. Anya iti kayat nga asawon, you may listen, you may hear, but this ear is full of uncleanness. Holiness and righteous word from the Lord did not penetrate his ear because it is unclean before God. Isungay nga ato kada tayo, ibagbaga tayo man, nagrepent ka, nabaptizan ka, nang saan ka nga mabagbagaan because jay lapayag mo, awan iti dengdenggena because it is unclean. That's why we refuse instruction. Imbis nga dumrug tayo, nga mabainan tayo, saan tayo nga mabainan? Apay, ayaw na, karot kada kayo, you have ears. Nung jay purpose na itilapayag mo, saan nga tapno denggem iti saon niya po Diyos, tapno denggem jay kaya-kaya. And that is the problem these people were facing during the time of Jeremiah, and it is the problem we are facing today. There is a coming fury of the Lord. Dahito idana ko akas may sakin, may nga ama, may nga parientis. Ngay iti kanayon, ngay karkarara ko, ang paka-faithful kumati amin nga kapututak. Makayak tuman, igana dagiti da nga po, katagana ta kumati ay faithfulness kinyada, ang servida kinaapo Diyos iti kinapun. Kaya tagda iti supapak na iti amin nga unfaithfulness and wickedness and abominable practices that was summarized in this chapter. It is called covetousness. Are you covetous?
Kaduan ka na tayo, kung tayo saan? Kanya nga ministry di pagserserbiya. And I will tell you how obvious you are. Ministry pa lang, magsisimula tayo sa ministry. What is that? Your time. Where do you spend your time? Pangalawa, your talent. Yung dulog, naging-teach na tayo, sa baling na busis na. Tidagdunga ka na kayo nga hanga mga appreciate. Maapay nga dagito nga kids. Do handa nga kasyay hindi damdamo da nga mayasyon dito simbahan. Tata kaya dan nga agsukay, kaya dan nga agbado, kaya dan nga agputengteng iti yung alili, kaya dan nga agkanta numan iti busis da saan nga naasa nga kasla kadagay da kaya tayo madenggen nga dapat na mayag ken napintas ken fully coordinated. Let me tell you, they are undergoing what we call refining process. Apa nga hato nga ma-appreciate? Because your ears is unclean. Your eyes is unclean. It is uncircumcised. And you can only point out to the mistakes, but you cannot appreciate the effort of these young people. You do not appreciate the efforts of our DYIers. You do not appreciate the efforts of each and everyone who is participating or who are participating in the ministry. Talent, saan mo ginagamit yung buhay mo? Saan mo ginagamit yung galing mong magsalita? Yung galing mong mag-criticize? Actually, that can be a talent if it will be used for God. Wala kaya raraminom kung saan nga dildilaw. Madilaw mo tiyang anin, kung saan mo nga madilaw itibagin na sika. Once in a blue moon, not that. Numan kanayon ka nga adda, kanya tibiribirukag, diya mensahe nga mangitandudo in the unfaithfulness. You cannot find it in this pulpit. Why? Because there is the fury of the Lord. Refuse instruction. Sabi dito, ang salita ng Panginoon ay naging reproach. Ano yung reproach? May nga banag nga naariyik, may nga banag nga saan mo nga malganan, apay aya, tamasinig ka, isuma, liklikam kan lisyam. Dahil tayo kinagbalinanan dito sa unyam. Isuma uray nga pamagbaga iti sa unyam iti Diyos kada tayo. It is a reproach unto us. Anong sabi dito? Hindi tayo nagkakaroon ng delay. Wala tayong sigla, wala tayong kalakasan, wala tayong kasiyahan, wala tayong joy. Pumunta ka sa church, lalabas ka, punong-puno ng galit ang dibdib mo. Hindi punong-puno ng pasasalamat sa Panginoon at ikaw ay kanyang binuhay at ikaw ay kanyang inalagaan at pinrotektahan. Bakit nagkakaroon tayo ng ganito? Because God's instruction in our lives, we refuse them. Yung pangatlo, ano yun? Yung treasure. God gave you the strength, God gave you the life. And because partner mo ang Panginoon, you ought to give what is due to Him. In the Old Testament time, there was a priest whom, when recognized by Abraham, was the one representing God who talked with him when he was still in Haran. At sabi niya, yung panalo ko sa digmaan, yung mga bagay-bagay na nakuha ko sa balat ng lupa, may bahagi ang Diyos diyan. And he offered his time and his offerings. Are you faithful in these things? Is the Lord your partner? Kaya nga naging kubitos tayo. Bakit tayo naging kubitos? Kasi yung mga bagay-bagay na nakukuha natin sa ating sariling lakas,
sa ating kalusugan, sa ating katalinuhan kung mayroon ka man, ay para lang sa ating sarili, wala nang para sa Panginoon. Kung mayroon man, hindi yon ang naaayon sa kanyang instruction. Sabi ni Malakay, we'll rob God in times and in our ways. Every time I feel sick, every time something that attacks me in my family, iisa lang ang pumapasok sa isip ko. Saan ako nagkulang, Panginoon? In my times and in my life. Very critical ang Panginoon dyan. Yet we refuse His instruction. We think we can go away with it. Pero darating ang panahon when the fury is poured out, no one is exempted. Yun ang sabi ni Jeremiah. Sabi ng Panginoon, walang exempted dyan. Mga anak, mga tatay, mga matatanda. Lahat yan matatanda. And secondly, anong sabi ng Panginoong Diyos dito? Before we proceed to the second point, their houses shall be turned into others, with their fields and wines together. I will stretch out my hand upon the inhabitants of the land, saith the Lord. This is His view. Yung kanilang bahay na kanilang pinatayo ng lifetime, na kanilang pinaganda para maging presentable, yung kanilang mga misis, iba na yung magiging asawa ng kanyang misis. Iba na yung titira ng kanyang bahay, iba na rin yung makikinabang sa kanyang field, sa kanyang farm. May mga alaga ka, iba yung kakain. Ganito katindi kung nag-iisip lang tayo ng tama. Kaya kayong mga magulang mag-isip-isip ka, hindi ka ba natatakot na may anak ka ngayon, pagkatapos ibinubuhos mo lahat yung pagmamahal mo sa iyong mga anak, pero hindi mo yun ginawa sa Panginoon, anong mangyayari? Darating yung panahon, yung mga anak mo, ibubuhos nila yung kanilang pagmamahal, hindi para sa iyo, kundi para sa ibang tao. At doon mo malalaman na totoo pala yung instruction ng Diyos. Jadi, yung unang dagita anak mo, siya di pa nagsabihin pinapulis. Yung unang dagita pamilya. And it will turn out when you are just old and nobody can care for you. Hindi mo maasahan yung mga anak mo. Hello? Mantay ko ka dumdungan. Panalain tayo. In fact, hantay mo nalain, we are committed. From the least of them, even to the greatest of them, everyone is given to covetousness. And from the prophet, even to the priest, everyone did it falsely. Yan ang klase ng mga church leaders natin ngayon. So, kung pagkakaroon tayo, kumamot mo ka sa mga kabakbak ng nagito yung big churches nila nagito, ba't isumot ko mati mapasama ka tayo? Mas lalo nagligat. Why? Because at this point in time, I guarantee you, this church is in the right track. We are in the right place, and you are in the right place, and you are in the right theology, and you are in the right teaching. Hindi man kagandahan, hindi man kaayusan. Our church is as simple as that. But whenever the Bible ascribes greatness of a church in terms of position in building, hindi po. In terms of our heart can respond to God's command. Sabi rito, they have heard also the hurt of the daughter of my people is lightly saying peace, peace. Deta di kas kasaban na gito nga prophets and priests, when in fact there is no peace. Were they ashamed when they had committed abominations? Abominable things ang mga ito eh. You put something more important than God, that is abomination. You see? Binmainda ba? Aramitin na dagitoy, kung na dito'y kakapsaan. Hanggang tupay nga nag-blush. Dagito dyan yung people, ang muda dyan nag-blush. Kakaro ni Sandro. Nagpa-blush ka, Sandro? Siguro mag-blush ni Sandro, pumudaw. Kakaro ni Hans.
nakita, nag-blast dito, hindi, nag-working kami, hindi. After the COVID, ada kami sa airport, ada di fans na nga tanong nga babalasita. Ado kami dyan, niya. Napapay nga ni Hans lang tayo mamuda. Noong unang ni Hans, may kwan ito, may charisma. Sabi kumata, balin nga nasingkot kag faithful ni Hans. Sabi rito, therefore they shall fall among them that fall, at the time that I visit them, they shall be cast down straight to the earth. Pangalawa, there's a time that God will visit. Kaya bago siya mag-visit, anong sabi niya dito? He is giving these people an invitation, but these people not only rejected the instruction from the Lord, not only they have refused the instruction from the Lord, they even rejected the invitation from God. Ano ba itong invitation? Sabi niya kasi sa verse 16 eh, stand ye in the old ways, and see, and ask for the old paths. Where is the good way, and walk therein, and you shall find rest for your souls. Pero nung sabi ng mga tao ito, we will not walk therein. Matata, baka-faithful tayo, magpulang. Ay, faithful lang. Uray pagbagan ni Biblia, nga saan tayo ma-faithful, i-consider tayo pala nga faithful tayo. We are actually rejecting His invitation. Ano yung invitasyon? Pumanaw kayo dita, ayan nyo, pumanaw kayo dita, comfort zone nyo, mapay kayo ijay old paths. Anya jay old paths, jay dala ni Tipodnoa pangmati, jay nagnaan ni Abraham, jay nagnaan ni Moses, jay nagnaan na kita mga propeta, isuti pagnaan nyo, nung kuna tayo, madimi kayat, naliga-ligat na tiyan. Hariga-rigat na tiyan, makikwarya, malalabyan ta, kanya nga malalabyan. 1 hour lang i-practice ikwan. Kaya dato mga young people, nariga-riga na diya, di man biwayay. 15 minutes lang, hindi daw dawatan me. Between 12 to 1 for you to conduct your BYI. Nariga-riga na diya, gospel class. Hinihingi lang namin sa inyo 30 minutes of your time. Sa mga working people natin, whether married or single, we are asking you to feed the gospel class teachers every Saturday. But because you are kubitos, sayang na ito'y 500 ko, sayang na ito'y 700 ko, sayang na ito'y kakwartak na edad ko, isuka pa na ito'y ngosarap. Be careful. Whatever things you do, even though God is inviting you, be involved ka na hindi na ministry, but you rejected Him. You are just as equally deserving kadagitidan na katao during the time of Jeremiah to experience total desolation, total punishment. Kunana in verse 17, I set watchman over you saying, hearken to the sound of the trumpet. No, another mensahe dito, kayong mga men, the sound of the trumpet. That's another title of a message we can find in this. Rejection of invitation. Anong sabi niya? But they said, we will not hearken. We will not walk the rain. We will not hearken to the sound of the trumpet. Ayaw namin mawarningan. Apay na saan ka mawarningan. Kaputa mamati ka nga haan nga madusa itibasol. San nga datos ti araramidom ti among katusto. Gusto ti araramidom ayan na nga banda iti Biblia iti susunod. Because every day in our life we are going to present ourselves, our bodies as a living sacrifice. Before we walk up, before we sleep, have we done the will of God? No araminong data, ibagakin ka. Saan nga umay dagito'y lang na bibigyan? And yet these people say, saan kanina dumnan? Una na verse 18, therefore hear ye nations in no congregation, what is among them?
Tipungtot iti Diyos, kuna na kiti kada dito'y da nga saan na nga tao, kung saan na nga ili nga saan na nga pinili, denggan nyo, no kasanong agras-rason da dito'y da nga pinili nga tao. Kuna na di, verse 19, lubong! Sika iti witness that I will bring evil upon these people, even the fruit of their thoughts, because they have not hearkened unto my words, nor to my law, but rejected it. In God's mercy, He is inviting each one of us today. May lumating pa na. Surutan tayo di ulpas, dahito'y itidalan. Denggan tayo, dahito'y nga warning, dahito'y man itibagbagat, dahito'y itilinsay, but we do not listen. To what purpose cometh there to me incense from Sheba and sweet came from a far country? Your burnt offerings are not acceptable, nor your sacrifices sweet unto me. Don't turn to go downward, we try to appease God by what we call peace offering. Pero nung sabi niya, they are no longer acceptable. Nagrigat nga yun. Nga kung natin itong galbay sa kada tayo, urayat to, bumakpak na nga, urayat to nga makaiskwila, urayat to nga makatrabaho, urayat to nga, at dati kas to, isakto ang servikin niya ako Diyos. We cannot fool God. If we cannot serve God today in our nothingness, we cannot serve Him in our somethingness. Intindihan niyo yun? Kung sa ating kapulubihan, hindi tayo makapagsilbi, hindi tayo maging faithful, how much more kung tayo'y nasa kayamanan. Kung sa ating kasakitan, hindi tayo makapagsilbi, hindi tayo pray sa Kanya, sa ating kalusugan pa kaya. That is how this word in this Bible pictures rejection of God's invitation. Sabi niya, in verse 21 up until verse 29, hindi ko na babasahin, pero in verse 21, nyati ko na dito eh. Thus said the Lord, behold, I will lay stumbling blocks before His people, and the fathers and the sons together shall fall upon them, and the labor in His friends shall perish. God will lay a stumbling block. Ano kaya itong stumbling block? Ano yung stumbling block? When we put something more important than God, these are stumbling blocks. Your job can be a stumbling block. Your career, your profession, your family, your houses, your tarapan, anything is a stumbling block. Anong sabi niya? Darating yung panahon na yung istong mga stumbling block, ito rin ang magiging dahilan para ang mga tatay at ang kanyang anak, yung mga magkakaibigan at magkakapitbahay, sila po ay mawawala. Perish means they will be taken prisoner by the invading army. Nadya may nga magtertera ti kanya nagatado iti populis kan soldado umay nga mga abay iti daytoy nga agas may sa amin ti bagbagata kanya hindi na bakunaan kami sa amin ko narignan at dati kastoy ng katuwan kada kayo itong promote you iti bakuna. Most of the officers in the Philippine National Police, in the Philippine Army, hindi na sila nagiging child. The possibility of rare a child na lang. So nga nagado iti mabantin niya na, dahil ado ti maibagal na, dahil ito'y kano ti makarevive kada kami. No, dahil ito'y nag-sperm kada kami at pumiksa. That is the actual picture. Pero tayo, hindi natin makita bagay, nagiging blind tayo sa reality. Sunod ang tibagbagada dito po, sunod tibagbagada dito kamdalwa, sunod tibagbagada amin. O
vaccine ng COVID-19. Pero hindi ba kayo nagtatanong, nasaan ang COVID? Saan kayo nagtago yun? Kung totoo nga meron yun. Di ba dapat kung microorganism lang, nagtago sana yan? Pero di na tayo nag-iisip, bakit naniniwala tayo agad? Kasi sinabi niya, that is what influential people can do to us. Same is true with the word of God. Si Jeremiah dito, he is standing all alone with the rest of the prophets, telling different things than him. But he stood his ground. He was faithful to God. In the last point is this. Full of fury, paano mo pupunuin ng galit ang Panginoon at ito ay magiging kaparusahan sa iyo? First, you will refuse His instruction, you will reject His invitation, and in the last verse, reprobate silver shall men call them, because the Lord hath rejected them. You will have a reprobate identity. Sinasabi mong anak ka ng Panginoon, pero ang katotohanan, anak ka ng Diablo. Reprobate is something that is not true, something that is not genuine, something that is not real. And this will become of our natural identity. Nagmayat before Nanay Jai, AJ verse 27, I have set thee for a tower in a fortress among my people, that thou mayest know and try their way. Ang salita ng Diyos, ang pulpito ng Panginoon, ay katulad ng tower ng fortress para i-deliver ang mga mensahe na magbibigay ng pagbabago sa ating makasalanang ugali, sa ating mga kubitos na attitude. Naman niya, hindi ko na verse 28, they are all grievous revolters, walking with slanders, they are brushed in iron, they are all corrupters. Ang mga tao ay naitulad niya sa mga mineral o kaya mga metal. The billows are burned, the lid is consumed, of the fire the founder melted in vain, for the wicked are not plucked away. At kahit i-purify mo ang mga metal na ito, hindi natatanggal. Bakit? Because they are not real. Di mangalak, hindi balitok, may regalo tayo, kadagad ay speakers tayo. Unak niya pag-alala, how can I know if this is a real or not? Kung muna, kadagad ay batulitan ng black. Igusugos mo, nutipulong na ng parehas mo lang, that is real. Secondly, adali asido, pwede mo nga ibukbok. Awan iti mabawas ang value ti pulo na, that is real. Ilas dita kat ikuor mo manan. Hingga na marunaw at ang kanamanan no parehas, that is real. Because there are many that are fake. At ano yung reprobate? Mga fake. Gusto mo bang mga fake ang identity mo? Fake believer, fake convert, fake Christian, fake Baptist. I do not like to be like them. Kanya iti may sumbat mo. Mabalag iti kararan. We have this instruction. God is telling us, in His mercy, will you listen? He is inviting us. Will you come? He will call us. Makter kaya amin dito. Ako Diyos, sa dalawin kami ng tao. Ito, sa marandanagan. Ito'y daan ko Diyos ng mensahe. May bigay mo, hindi katao na piniling, pininiwan, pinikas kasama ni Jeremiah. Sudah ito yan ko Diyos, itinensahe ka may deliver kada kabilat. May papan, itipungtot mo. Kada ito'y kot na nagsunan, deserving kami.
Magyaman kami ako Diyos, kamda kami, itinundaway kayo. At dadag ito'y nga instructions niyo. Ang kanayon na ako Diyos, refuse. Sabi nga kayo, at dadag ito'y nga invitasyon mi, umasilip kayo kanya, umay kayo kanya, at parintunan kayo kanya. Ipilit minata, it's comfortable. Nagkastami nga kararang, even though the Holy Spirit is talking to us, we refuse to kneel, we refuse to pray. We reject your invitation. Nakapaldaan, diyan ko na nandito. Because kita nagpaisuna, we are not real in your sight. We are fake. We are not genuine. We are not believers, but we are false Christians. Tangag sa pangapos. Sabay kumatag, parintungan kami isang wanan, patagkararan kami kita, lupod mo kami mutlang na naman. Before we pray, may you invite each and every one of us to kneel before you and to say, Lord, hear me. I will not refuse your instruction. I will not reject your invitation. Because I am a real believer. Are you not going to pray? Nyaya ti may lastok mo kinyapos. Nasa mo nga kaya nagparito. Hindi na matataon, huwag kararagda, saan na nga parito. Agigdaga. Panalaan dahil itapok kang pitak at iparupok dahil itiuro da. That is mourning. That is sorrowing. That is sorrowful. Nung kada tayo, as we end this message, all we are asking by the word of God is to kneel before Him and pray. And yet we cannot do it. Ako Diyos na madaydan. Sikati makamu. Ang pangaasim ako Diyos. Manyaman iti pungtot mo, saan mo kuma, ngay paluos nga mapasama. Kada gito'y lang anak mo nga nagparintunon, nagpakaasim. It's my prayer, Apo Diyos, that you will give us another chance. Saan kami nga patuloy, iti kung kunani nga kinalain ni kang tinasirig ni, nung dito'y gayang pag tinalastong. Namang refuse, iti instructions with no commandment. Kaya ito'y na imbitasyon may Apo Diyos, na umay kami, iti sibay, iti paglimungan, pagkararagan, kakaduani, iti Kristiyano, at sabay kumatag, malinda ito yung obligasyon ni kang responsibilidad. May imbita kami Apo Diyos, nga magdagdag, ti daytoy nga minsay, ng pangaasin, tagbalin Apo Diyos, nga nalinis, itilapayag ni, sumrek daytoy, akas pamagbaga, kung warning kada kami, sana Apo Diyos, na matutulong itilaplapayag ni kumay. Makita mi, iti kasasaan mi, iti sangwanang, at mabain kami Apo Diyos. Isangitan mi daytoy, at kayat mi Apo Diyos, nga balbaliwang na kami. Umasnang kami, akas maysa nga namati, iti wagas nga kayat mo. Saan nga jay wagas nga kayat mo? Pangasin Apo Diyos, I dedicate and commit this church unto you. Mabalin nga do'y saan pa'y nga membro. Kung saan nga diya, iti biribirukot mi. Saan nga tapno agbalin nga membro, iti tunggal maysa. Iti biribirukot mi takta, tapno agbalin kami Apo Diyos, nga real, kanpudno, nga namati, iti sangwatan. Saan kami nga piki Apo Diyos? Sapay kumakadayta nga klase, iti kami. Si patakumbaba kami Apo Diyos, nga pakaasitin ka. Agrangaran kami, akas pudno nga anak mo, akas maysa nga sidaw, kan pamadayaw, iti nasantuan nga namin. Beta kumay, kalikaguman kan tarigagay, iti amin nga ama kan ina, amin nga anak, amin nga working individual. Salamat Apo Diyos, iti dayto yung daw, madayaw ka, denggam dayto nga pakasini, denggam dayto nga kararag. Kamda kami kinundaway Apo Diyos, at balin mga nabunga ka nabaligi, iti dayto yung umay, na Domingo, Wino Aldaw, Lawas Apo Diyos. At umay kami tumanan, no next Sunday, nga napnuan iti ragsa, kanang runa iti panagyama.
Kami bigdig ka ako Diyos, iti panagyan. Saan kami nga balit nga naipailam, naimot, nga iso iti pasol, na gito'y dang tatang. Nga si nga po Diyos, na gito'y dang oras mo, na ito'y natalintumi, na gito'y da, nga anyaman nga maitigtigidan mo, kat kaduhang isip. Salamat, madayaw kagaro da po Diyos. Pakaunin da kami, dan iyawit mo da ka. Nga si kakarat-kat siya sa luna, sublim, di man din lumalog, nagdayaw kita. Ito yung tinawat mo, kinaga ni Kristo, manggod ka sa lahat. The people say, okay, so, that ends our message for this morning. Pero mamayang hapon po ay babalik tayo, siguro mga 2:59. So, dahil karamihan yung young people, especially na dati part-time, preparation ng anniversary, practice kayo na, kawan iti mapas ka mga, at practice kayo managos. And prepare kayo managos, iti preaching nyo at iti ng men, ito ba iti malum. Kaya invite you man ng meeting Saturday. Iti preparation kayo at handaan ng musika, iti mayasain, dapat nakaprepare ka every week, kada iti develop yung mamisa. So, dapat kasi kayo ng nalungan ng may saka na men in preacher simpa. Okay, so diyan iti may bagat, we are preparing iti 49th anniversary tayo at mapasamang tayo ka iti first Sunday iti December. Duwa tayo iti may sana activity nga ramidon tayo lang iti bulan iti October, which is actually the at least man lang mabubungan jay mission house with jay Pangasinan. So ito ba ang hirap niya nga, schedule tayo iti 1 day siguro nga mapanag tayo jay, so tagay namin, at mapanag tayo jay iti afternoon. And then rubyan tayo siguro nga trabaho, kung gana iti kabigatana, and then afterwards, magawin tayo lang iti afternoon. So mas lang 1 night tayo lang jay. So kung mo, no ano, itindi jay may weather ko man, tas ang tutulog. And magwas na brother Jerry, jay trabaho tayo dyan. And then, kalpasan na niya, at siyempre, Cervantes nyo lang, kaya matrabaho dyan, especially dyan mission house, dyan dyan Kamsan. So, as kung kunak ni Ricky, ni John Ray, na the activities tayo at limited, ka po hindi nag-focus tayo hindi ministry na nabaybayan, which is gospel class. So, every Saturday, unlike hindi na holiday, but mapapagdaw na every Friday, masako nga ma-involve kayo amin di gospel class because kamaton tayo na backlog tayo nga aming mga naramidan during vacation time. So, together, hindi, basta dati holiday ang pabuto, dati holiday no next month, hindi na November siguro, maka-workout tayo. Gusto ating nga dyan, anniversary dahil dyan Pangasinan at November 1. So, diyan anniversary dahil tapno awan iti ang maka-absenting yada. Di problema dyan at kay talo nga yung people tayo, nga payo nila dyan. At dada iti nursing, teaching, at dada iti practice dyan. So available na lang naman iti Sunday actually. And Sunday by that, required lang ng report. So naki sauda nga lumabalbalin na iti Saturday or first shift iti Sunday so that they can be there iti Sunday service. So kaya nga sa sakripisyo at kaya ito mga faithful members dyan and sunod na rin family. Ngayon nila kayo rin nga nakalakayan at iso na itimay sa kalagyan at trabaho dyan together with the papapit, your parents together young people. Okay, so diyan lang nagila may announce ko and ako nga mo iti anniversary iti tabot sa impospon dapat one iti anniversary da but always remember na iti na ito yung aldaw but iso iti last day the par exam the mirror. So if you have time you can pray because iso diyan inarami ni that time before I start iti Sunday school. Hindi tak iti oras dapat iti namatmati nga minutos min at kanaran so nayabak dagel men, boys and we pray in front. Actually iti kanayon naramidon tayo whenever we know that dahil iti kapsat tayo nga maka-require iti kanaran. Okay, so sabi ko na saan tayo nga likita. Okay, so with that we are all dismissed. See you no malam.
Pwede, Sando, pati ka. Pati sika, pati ka lang. Kung tayo, 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 tayo,